Dating Iloilo Mayor Mabilog, iginiit na politika ang dahilan kaya isinama siya sa narco list ng Duterte administration. The GPNP already just gave guidance for the field commanders to this early to identify yung mga areas na may mga highly contested areas dun sa mga previous election. Mga lugar na may intense political rivalries, ipinatutukoy na ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Hindi namin hahayaan na abusuhin, gamitin ang social media, ang AI sa pagkakalat ng misinformation, disinformation, yung fake news. Paggamit ng artificial intelligence technology sa pangangampanya, pinayagan ng Commission on Elections. Bine-verify pa natin, lalo na kung meron sila talagang kinalaman. Kasi based sa revelation naman niya, some of them may mga ginawang pagpatay. Pero we will just still have to validate that information. Umano'y dating miyembro ng Angels of Death ni Kibuloy, hawak na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group Region 11. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Pinaghahandaan na ng Philippine National Police ang nalalapit na filing ng Certificate of Candidacy para sa mga nais kumandidato sa 2025 midterm elections. Kaya ngayon pa lamang nais na nilang matukoy kung anong mga lugar sila magbubuhos ng seguridad. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Anticipated natin na kapag mas mainit ang local elections kasi ang magkakalaban dyan ay magkakalugar, magkakamag-anak, magkakabarangay, magkakakilala, some of them are even relatives, so mas mataas yung emosyon. So yun yung iniiwasan natin. Pinulong na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang ground commanders nito bilang paghahanda sa nalalapit na filing ng Certificate of Candidacy sa Oktubre hanggang sa pagdaraos ng halalan sa susunod na taon. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nagbaba na ng direktiba si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na tukuyin ang mga lugar na may mga history ng election-related violence noong nakaraang halalan. The GPNP already just gave guidance for the field commanders to this early to identify yung mga areas na may mga highly contested areas dun sa mga previous election, yung may mga validated election na incidents, dapat ay ito ay nakukonsider nila for purposes of determining kung kailangan ba ng additional personnel this early. So yun yung naging guidance niya. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na pinaghahandaan nila ang posibilidad na mas magiging magulo ang parating na local elections kumpara sa mga nakaraang halalan. Ito'y dahil mas mataas ang emosyon at mahigpit na labanan sa politika, lalo na kung magkakakilala, magkakamag-anak at magkakaibigan ang tatakbong kandidato sa iisang bayan. Ngayon pa lamang ay ipinatutukoy na ni General Marbil sa mga field commanders kung anong mga lugar ang maaaring mapabilang sa areas of concern. Nais kasi ng Philippine National Police na maaga makapagsumite sa Commission on Election ng rekomendasyon kung ano-ano mga lugar ang maaaring ilagay sa yellow, green, orange at red category. Nasa green category ang isang lugar kung walang naitatala ang problema. Yellow category naman kung may history ng political unrest. Code orange naman ay nagsasaad na may presensya ng armadong grupo, habang red kung ito ay itinuturing na critical area. Ang directive ni Chief PNP this early, the commanders on the ground should identify yung mga possible na mayroong intense political rivalries, saan yung mga possible potential election areas of concern, para this early po ay nakikipag-coordinate na sa COMELEC for purposes of providing them some information so that pagka naglabas na po ng categorization, ang filing ng COC para sa midterm elections ay gagawin sa unang linggo ng Oktubre ng taong kasalukuyan, habang May 12, 2025 naman
ang araw ng halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang panuntunan kaugnay sa paggamit ng social media maging ng artificial intelligence o AI technology sa digital election campaign para sa 2025 elections. Samantala, lahat naman ng social media accounts ng mga kandidato o political party na gagamitin sa pangangampanya ay dapat na irehistro sa komisyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi namin hahayaan na abusuhin, gamitin ang social media, ang AI sa pagkakalat ng misinformation, disinformation, yung fake news. Hindi ipinagbawal ng Commission on Elections ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI technology sa pangangampanya, partikular sa online o digital campaigning para sa 2025 national and local elections at sa unang Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bahagi na ito ng paglago ng teknolohiya. Gayunman, kailangan itong ma-regulate para hindi maabuso. Kaugnay nito, naglabas ng panuntunan ang komisyon hinggil sa paggamit ng AI. Nakasaad sa Resolution number 11064 na lahat ng election propaganda o campaign materials na gagamitin ng mga kandidato, partido politikal ay dapat may disclosure o disclaimer sa ginamit na technology o AI para alam ng publiko bilang bahagi ng transparency. Halimbawa, kapag visual media o gumamit ng video, ay dapat may nakalagay na text disclaimer at malinaw itong mababasa na ginamitan ng AI. Kapag audiovisual ay dapat may written at audio statement ng disclaimer na nakalagay sa simula at katapusan ng medium na ginamit. Kapag bigong ihayag ang paggamit o ginamit na AI technology ay hihilingin ng COMELEC na tanggalin ang isang campaign material sa social media platform kung saan ito naka-upload o nakalagay. Ayon kay Chairman Garcia, handa silang pumasok sa kasunduan sa mga social media platform hinggil dito. Na sana naman mapagbigyan nila na kapag COMELEC ang nag-request na i-take down ang isang statement o anuman, misinformation, disinformation, fake news. Sa ilalim din ng COMELEC Resolution number 11064, hindi pwedeng gamitin ang iba't ibang digital platforms sa pagpapakalat ng disinformation, fake news at iba pa laban sa sistema ng halalan, COMELEC at mga proseso sa panahon ng halalan sa bansa. Bawal ang paggamit ng deepfakes o mga minanipula na audio-video materials para magpakalat ng maling impormasyon o para manira. Bakit importante itong ating nilabas na guidelines? Number one, to prevent misinformation, disinformation. Yung mga fake news na tinatawag, yung mga maling paratang minsan na lumalabas na lamang na gana. At saka siyempre, yung mga deepfakes na alam natin ngayon na nakakalungkot, yan naman lumalaganap sa kasalukuyan at kinakailangan maparusahan. Samantala, lahat ng social media account, pages, websites, vlogs at iba pang platform ng isang kandidato, political party o grupo na gagamitin sa online o digital campaigning ay kailangang irehistro sa komisyon. Kung ang isang kandidato ay may hindi rehistradong social, digital o online account na ginamit sa pangangampanya o pagpapakalat ng maling impormasyon, gumamit ng deepfakes, pagpapaliwanagin ito ng COMELEC at maaaring makasuhan ng election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. Magkakaroon ng investigasyon katuwang ang iba't ibang ahensya tulad ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP. 1 to 6 years imprisonment. At to a certain extent, baka pwedeng maging ground ng disqualification. Kasi sabi naman pati ng Section 261, ang hindi pagsunod sa patakaran ng Commission Election ay isang ground for disqualification of a candidate. Umaasa ang COMELEC na ang lahat ng mga kandidato at political party ay sumunod sa kanilang panuntunan. Aminado ang komisyon na kapag hindi nagamit ng tama ang AI, ay banta pa ito sa demokrasya sa bansa dahil maaaring magagamit sa pandaraya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hawak na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang umano'y dating miyembro ng Angels of Death na nagsilbing informant hinggil sa sinasabing armed group di umano ni religious leader Apollo Kibuloy. Ayon sa CIDG Region 11, kinukumpirma na nila ang impormasyon na nasa 50 umano ang mga miyembro ng naturang grupo at nasa Davao Region pa ang mga ito sa ngayon. Ito ang balita nila Lane Moreno.
based sa ano natin, sa witness natin, no, as a former member kasi siya ng Angels of Death squad. So, ang revelation niya is mga workers, securities, yun ang mga members ng Angels of Death, and some retired PNP or AFP. Kinokompirma na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang impormasyong may mga retiradong pulis at sundalo umano sa hanay ng sinasabing Angels of Death ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bernard Pagaduan, officer in charge ng CIDG Region 11, base ang impormasyon sa isang umano'y dating miyembro ng grupo na hawak na ngayon ng PNP. Bine-verify pa natin, lalo na kung meron sila talagang kinalaman, kasi based sa revelation naman niya, some of them may mga ginawang pagpatay, pero we will just still have to validate that information. Sa impormasyon ng CIDG-11, nasa 50 umano ang miyembro ng naturang grupo at ilan sa mga ito ay dating pulis at sundalo. Sinasabing armado rin ang mga ito kaya inaalam na ng mga otoridad kung may nakarehistrong baril ang mga personalidad na sinasabing bahagi nito. Meron na kaming report niyan at meron na kaming hinahanap at meron na kaming bine-verify na mga names of those persons or personalities na allegedly members ng Angels of Death. More or less nasa yung binigay sa amin, yung informant namin ang binigay sa amin nasa more or less 50. So dito pa sila? Yes, nasa Davao region. Una nang sinabi ng pambansang pulisya na iniimbestigahan nila ang aligasyong ginagamit umano ni Kibuloy na panakot ang Angels of Death upang wag magsumbong ang mga biktima ng pang-aabuso. Itinanggi naman ng kampo ni Kibuloy ang paratang tungkol sa private army at iginiit na mayroon lamang prayer warriors ang religious leader. Lalain Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang nakalaya si dating Department of Budget and Management Procurement Service Executive Director Lloyd Christopher Lau matapos magbayad ng piyansa. Naaresto si Lau sa Davao City kahapon sa bisa ng arrest warrant kaugnay ng kinasasangkutang kasong katiwalian dahil sa umano'y maanumalyang pagbili ng COVID-19 supplies sa kasagsagan ng pandemya. Gayunman, agad din itong nakalaya mula sa pagkakadetine matapos magpiyansa ng 90,000 pesos sa korte. Ngayon, nasa labas naman na siya, no? Nakapag-bail na siya. And that's right niya naman yon. Then siguro, para sa akin, itutuloy pa rin siguro yung kaso nila. Si Lau ay naharap sa kasong graft sa Sandigan Bayan kasama si dating Health Secretary Francisco Duque III dahil sa umano'y irregular na paglilipat ng mahigit sa 41 billion pesos na pondo ng Department of Health sa PSDBM para ipambili ng COVID-19 kits noong taong 2020. Ipaaresto na sa mga pulis ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga fraudulent na aplikante ng Philippine passport. Ito ay sa gitna ng patuloy na natatanggap ng DFA na mga aplikasyon ng pasaporte na may questionabling nationality. Inatasan naman ng Senado ang DFA na dagdagan pa ang consular office kapalit ng mga temporary off-site passport service sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Kasi nakarinig ako sa last year na budget hearing nyo to, na merong mga nag-apply na hindi marunong mag-Filipino or English, may translator. Obviously, hindi yung Pilipino, pero nabibigyan ng passport. Naging sentro ng usapan sa budget hearing ng Department of Foreign Affairs sa Senado ang issue ng mga nabibigyan ng Philippine passport ngunit hindi mga tunay na Pilipino. Ayon kay Senador Loren Legarda na siyang naatasang mag-defend ng proposed budget ng DFA para sa 2025, napansin niya ang umano'y mga nagdanais makakuha ng Philippine passport pero hindi naman marunong magsalita ng Filipino. Paliwanag naman ni DFA Assistant Secretary Adelio Cruz, ilang aplikasyon ang naharang na nila dahil sa kaduda-dudang nasyonalidad ng aplikante.
since November last year, we were able to prevent the application of questionable nationalities applying for a Philippine passport. More than 171 attempts have already been prevented by the Office of Consular Affairs. Ayon pa sa DFA, lahat ng mga naharang ay gumagamit ng mga Philippine birth certificate na delayed ang registration. Ilan sa mga ito, authentic o tunay, habang ang iba ay peke. Karamihan sa mga ito ay first-time na applicants o unang pagkakataon na kukuha ng pasaporte sa Pilipinas. 71 pa nilang aplikante ng pasaporte ang naisumite na ng DFA sa NBI, habang 66 na pasaporte na fraudulently issued sa foreign nationals ang kanilang nakansela. Kaugnay nito, tiniyak ng DFA na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa Philippine Statistics Authority o PSA, Bureau of Immigration o BI at National Bureau of Investigation o NBI. We are in the process of undertaking an MOU, the Philippine National Police. So wherever they apply, once we are sure that it was a fraudulent application, we can already seek the assistance of the nearest police precinct to apprehend these passport actors. Ayon pa sa DFA, nag-a-apply ng pasaporte ang mga questionableng foreign nationals sa iba't ibang opisina ng DFA. Kabilang narito ang Temporary Off-Site Passport Services o TOPS, 39 consular offices at maging sa kanilang main office sa Asiana. Duda naman si Senador Loren Legada sa operasyon ng Temporary Off-Site Passport Services o TOPS na itinayo ng DFA sa iba't ibang lugar sa bansa bilang tugon noong pandemya. Hindi kasi direktang empleyado ng DFA ang mga tauhan sa TOPS, kundi nasa ilalim ang mga ito ng kontrata. Perhaps what we should do in the 2025 is not just streamlining but the closure, because we've given them enough time, right? But we will provide you with consular offices funding, right? So, and that's better, right? It's better for you so that you can monitor your people. Pangamba ng mababatas, kung makalulusot ang ilang fraudulent application sa mga opisina ng DFA, posible itong maging banta sa national security ng bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magpapadala na ng sulat ang Philippine National Police kay PAGCOR Senior Vice President of Security and Monitoring Cluster, retired General Raul Villanueva. Kaugnay ito sa sinasabing dating PNP Chief na umano'y tumanggap ng suhol mula sa Philippine Offshore Gaming Operators at tumulong kay Alice Go upang makalabas ng bansa. Sa pagdinig ng Senado sa 2025 proposed budget ng Philippine National Police, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na nais nilang malaman kung sino ang tinutukoy ng naturang opisyal. We'll ask po si General Villanueva to really mention the name kasi under oath po siya. No, we have to write dun sa kanya. I'll ask po yung legal po na ng CIDG po regarding this matter. 20 individual ang nasawi at nasa 450 ang nasaktan sa panibagong communication device explosion sa Lebanon. Batay sa ulat, ang mga walkie-talkie na ginamit ng armadong grupong Hezbollah ay sumabog sa Bekaa Valley sa southern suburb ng Beirut. Ang ilan sa mga pagsabog ay naganap sa panahon ng mga libing para sa 12 individual na nasawi sa pager explosion noong Martes. Isinisi ng Hezbollah sa Israel ang pagsabog, ngunit tumanggi ang Israel na magbigay ng reaksyon sa pahayag na ito. Itinanggi naman ng Estados Unidos na may kinalaman sila sa serye ng pagsabog sa Lebanon. There was no U.S. involvement in either of these incidents, and I have nothing. One thing though, but awareness it was coming is another. I recognize the question. I have nothing more to add. Mas hihigpitan pa ng pamahalaan ng Canada ang kanilang regulasyon para sa temporary foreign workers at students sa gitna ng dumaraming bilang ng temporary residents sa kanilang bansa. Base sa anunsyo ng Canada government, ibababa na lamang sa mahigit 400,000 ang aprubahan nilang permit para sa international study mula sa nakaraang mahigit 500,000.
Kasama rin sa babawasan ng issuance ng work permit sa temporary foreign workers. Sa gitna ng tumataas na bilang ng refugee claimants sa Canada, plano ng kanilang pamahalaan na i-review ang visa policy upang matukoy ang mga fraud at non-genuine visitors sa kanilang bansa. Samantala, nabuhayan ng pag-asa ang pamilya ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon sa pagkakaaresto sa dating pulis na pangunahing sospek sa pagkawala ng dalaga. Gayunman, masama ang loob ng pamilya dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ng biktima. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Sa totoo lang, ma'am, ang sakit, ma'am, nandun yung maraming isipin, nandun ho yung takot at saka hirap sa pakiramdam na nandyan sila pero wala ho ang aming anak. Nakakulong na sa Balayan Municipal Police Station ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Ayon kay Police Regional Office 4A spokesperson, Police Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, magkahiwalay na nahuli sina dating Police Major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay noong September 14 sa Balayan, Batangas sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Same case po. Ito po ay nung November 13, 2023. Pero na-release po sila. Na-dismiss po yung complaint due to insufficient evidence. Pero nag-motion po tayo, motion for reconsideration na na-file last May 23. At ito nga po ay na-approve naman po ni Honorable Dulce Recafoliar po ng Regional Prosecutor for San Pablo, Laguna at nagkaroon po sila ng warrant of arrest para po sa nasabi pong crime. Naghihintay pa ng commitment order ng PNP mula sa korte para malaman kung saan ikukulong ang dalawa. Ang pamilya ni Catherine nabuhayan ng pag-asa sa pagkakaaresto sa mga suspect. Subalit, mayroon silang apela kay De Castro. Wala ko ma'am akong ibang hinihiling kundi ang sabihin nila yung totoo, kung nasaan ang aking anak, kung anong ginawa nila, kung saan nila dinala. Yun na ang ma'am. Sa simula ma'am, wala na po akong hiniling na iba, kundi ang malaman kung nasaan po ang aming anak. Ang PNP, hindi pa rin umano tumitigil sa paghahanap sa nawawalang dalaga. Habang tumatagal po, nagiging slim po yung chance natin. Pero still po, syempre po, we're still hoping na makita po natin si Miss Catherine. Pero syempre po, nag-expect din po tayo ng worst. Patuloy namang umaasa ang pamilya ni Catherine na isang araw ay uuwi din ito sa kanila sa kabila ng halos isang taon na nitong pagkawala. Hindi ko alam kung minsan kung ano yung talagang totoo ba talaga, kung wala na siya, kung ano man. Pero hindi ko talaga isinasa-isip, ma'am, eh. Talagang ayaw ko ilagay sa loob ko na wala na siya. Pero naasa ho ako, ma'am. Kung ano man po ang magiging kahihinatnan, ma'am, nandoon ho yung pag-asa na sa isang araw, baka bumalik pa rin sa amin, ma'am. Si Catherine ay huling nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas noong October 12, 2023. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Sumabak sa 5 araw na pagsasanay ang ilang piling UNTV rescuers mula sa Visayas para maging emergency medical responders. Sila ang magiging katuwang sa pagtugon ng training requests mula sa iba't ibang organisasyon hinggil sa pagsagip ng buhay sa pamamagitan ng basic first aid and basic life support. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Iba na ang handa at may alam dahil sa oras ng mga sakuna. Hindi natin alam kung kailan tayo mangangailangan ng tulong. Kaya ganoon na lamang ang pagpapahalaga ng UNTV News and Rescue sa advokasya ni Kuya Daniel Razon na pagtulong sa kapwa.
Naglalayo nitong matugunan ang sinuman na nangangailangan ng tulong sa panahon ng emergencies. Para mas marami ang maabot ng advokasiyang ito, 12 qualified na miyembro ng UNTV responders mula sa Visayas ang sumailalim sa isang level up na training, ang Emergency Medical Responder Training at Training on Trainers. Ang mga nasabing rescuer ay mula pa sa mga probinsya ng Palawan, Iloilo, Leyte, Negros Island at Bohol. So una-una, ito ay doon sa direksyon na gusto ni Kuya Daniel at ng ating Deputy Chief na si Sir Jerry Panghulan na magkaroon pa tayo ng mga dagdag or additional instructors sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang pinakamabigat na obligation dito is yung additional skills and yung additional na knowledge kasi habang umaangat o habang naglaladerize yung training na kanilang natatanggap ay yung kaya nilang i-perform doon sa patient ay mas lalong dumadami. And sa gayon, itong ang training natin na to ay leading to instructorship siya. Kaya ang isa din sa, syempre, na pinaka-main task ng ating instructor ay to communicate doon sa mga tinuturuan niya. Sa naturang pagsasanay na ginanap sa Cebu City, nasubok hindi lamang ang kanilang kaalaman sa first aid, maging ang kanilang kakayahang mag-isip ng maayos at magsagawa ng tamang pagsusuri sa isang emergency situation. Sinubok din maging ang kanilang abilidad sa pagharap ng mga tao at kakayahan sa mabuting komunikasyon. Malaki po pagkakaiba ng training namin dati sa basic tsaka sa ngayong training na to kasi gawa ng basic lang po yung ituro sa amin, basic yung splinting, kung paano mag-manage ng nadideform na buto o mga body parts ng tao. Sa training po namin ngayon, napakalawak po. Kumbaga, nasama na po yung medical. Napakalaking na idagdag na kaalaman po sa amin sa training na yun. Training po noon, more on basic informations at basic skills po regarding sa life support and first aid. Ngayon naman po kasi sa EMR, mas advanced po at mas advanced din po yung skills na itinuro po sa amin para po magbigay ng tamang management, lalo na po kapag sa mga may nangangailangan, tinuruan po kami kung paano po mag-assess ng tama, lalo na po medically sa mga signs and symptoms, para po mabigyan po namin ng tamang management yung tinutulungan po namin. Mas advanced po siya. Magiging karagdagang pwersa sila ng UNTV News and Rescue sa Visayas Region. Isa sa magiging misyon nila ay magturo sa iba't ibang organisasyon at grupo sa rehiyon na nangangailangan o nagnanais na matuto ng basic first aid at basic life support. Isang malaking responsibilidad ang ipaalam sa mga tao na mahalagang may kaalaman sa first aid para sa panahon ng trahedya ay makakabahagi tayo sa pagdugtong ng buhay ng mga nangangailangan. Ang ina-expect ko po ay isa po itong malaking responsibility kasi po dito po masasanay po yung how we are communicate po sa mga listeners bilang isang EMR at kung lulawin po na Diyos na magtuturo po for the future po na training, ang ina-expect ko po ay ito po ay malaking responsibilidad or responsibility na bilang magtuturo dahil ito po ay continuous po na learning para yung mga natutunan po namin na dito po sa training ng EMR ay maibahagi po namin sa mga kapwa po namin na responders. Hindi ko po maisip na dati po ay isa po ako sa mga nakikinig lang po sa mga trainings at nakikinig lang at nagpa-participate. At ngayon po ay nabigyan po ng pagkakataon na makapagturo po at posible na makapagturo po sa mga estudyante, sa mga ay overwhelming po na feeling po sa akin. Sa tulong po at awa ng Diyos ay gagawin pong lahat na makakaya para po na-build po yung aming mga confidence at maging competent sa pagtuturo sa ating mga kapwa-tao.
Matapos ang pagsasanay sa Visayas, ang mga piling rescuer naman sa dako ng Mindanao at Luzon ang sasabak sa level up training upang maging bahagi ng emergency medical responder at instructors. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Commission on Elections sa COMELEC na wala silang pondo para mabigyan ng dagdag na honoraria ang mga guro na magsisilbi bilang electoral board member sa darating na 2025 barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ito ang naging epekto sa mahigit 10 bilyong piso na tinapyas sa kanilang 2025 proposed budget. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, pwede pa bang maremedyohan o maibalik yung tinapyas sa pondo ng COMELEC? Sa magiging debate naman sa bicameral conference sa pagitan ng House of Representatives at ng Senado kung magkakaroon ba ng pagbabago o maibalik ba yung 14.2 billion pesos na tinapyas sa pondo ng COMELEC. Dismayado ang Commission on Elections o COMELEC dahil hindi sila makapagbibigay ng dagdag na honoraria sa mga guro na magsisilbi sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Hindi na rin sila mabibigyan ng support staff. Yung may expect na dagdag na 2,000 doon sa Barangay and SK ay mawawala po. At the same time, wala na rin pong support staff at iba pang mga components. Wala po gym program. Proposed budget ng komisyon, sinabi ni Chairman George Erwin Garcia, bunsod ito ng malaking tinapyas na halaga sa kanilang panukalang pondo. Humingi ng 49.7 billion pesos na budget ang komisyon sa Department of Budget and Management o DBM. Subalit tinapyasan ito ng 14.2 billion pesos kaya naging 35.4 billion pesos na lamang. Samantala sa panukala nilang 11.981 billion pesos na pondo para sa 2025 barangay at SK elections, 11.591 billion pesos na lamang ang binigay ng DBM o may kaltas na 8.299 billion pesos. Kaya paliwanag ni Chairman Garcia, wala silang mapagkukunan na pondo para sa dagdag honoraria ng mga guro. Naunawaan po ng Commission on Elections ang fiscal space na napakaliit na talaga namang ang dami po kasi nangangailangan din na ahensya na napaka-importante. Pero sana naman po, wag naman ma-set aside din ang ating halalan sapagkat napaka-importante po ito. Lalo po ang kapakanan ng mga guro, bayani po natin na naglilingkod sa araw ng halalan. Kaugnay nito, dismayado rin si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Gagawaan niya siya ng mga pagbabago o amendment sa budget ng COMELEC. Kahapon, Monica, ay lusot na sa debate sa plenaryo sa Kamara ang proposed 2025 budget ng COMELEC. Samantalang sa Senado naman ay pasado na sa committee level kanina. Monica, sa darating na 2025 national and local elections at gayon din yung kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections ay ayon pa sa COMELEC, mayroon pa silang dagdag na 2,000 pisong honoraria para sa mga guro na magsisilbing miyembro ng board o electoral board members. At ayon pa nga kay Chairman Garcia, nagawan pa kasi nila ito ng paraan kaya magkakaroon pa ng dagdag na maibibigay doon sa ating mga guro.
At bukod nga dyan, dahil sa natapyas na pondo ng COMELEC, Monica, hindi lang yung BSKE o Barangay at SK elections ang apektado, kundi gayon din itong paparating na national and local elections natin sa 2025 kung saan ay walang pondo ang voter education na ayon pa nga sa COMELEC, isa yan sa pinakamahalaga nilang programa kung saan ay ipinapaalam nila sa publiko tulad na lamang kung paano ba ang tamang paggamit o pagboto gamit ang mga bagong makina na inaasahan nating gagamitin, itong galing sa South Korea. At kabilang din sa walang pondo ayon pa sa komisyon ay itong para sa training ng ating mga guro. Subalit ayon kay Chairman Garcia, gagawa sila ng paraan para kahit papaano ay mapupunan yung maging mga pagkukulang. Yan ang ating update mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Muling tinayak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling prioridad ng administrasyon ang pagpapatatag sa healthcare sector. May hiling naman ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na nabigyan ng Patient Transport Vehicles o PTV. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Be assured that we will continue investing in healthcare, not only in the form of medical facilities and assets, but also in capacity building of our medical professionals. Patuloy na mamumuhunan ng pamahalaan sa pangangalaga sa kalusugan. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos mamahagi ng 51 Patient Transport Vehicles o PTV sa mga lokal na pamahalaan sa Western Visayas. Kaugnay nito, inaprubahan ni Pangulong Marcos ang 2 billion pesos na pondo para pambili sa dagdag na 1,000 PTVs upang mabigyan ang lahat ng syudad at munisipalidad ng bansa. May hiling naman si PBBM sa mga LGU na nabigyan o mabibigyan ng PTVs. Let us make sure that these vehicles are not left idle in the parking lot, but are out there being used, saving life, reaching the farthest communities, and delivering what we promised: swift, reliable health care for every Filipino. Namahagi rin si Pangulong Marcos ng mga e-title at Certificates of Land Ownership Award o CLOA sa mga magsasaka ng Panay Island. Bukod pa ito sa 1,287 na titulo ng lupa na kanya namang ipinamahagi sa mga magsasaka sa Coron, Palawan. Pinangasiwaan din niya ang pag-turnover ng mga farm-to-market roads sa lalawigan. May panawagan naman si Pangulong Marcos sa mga benepisyaryo ng lupang agraryo. Kaakibat ng pagkakaloob nito ay ang aming hiling na gamitin ng wasto ang lupa para sa ikakataguyod na hindi lamang ninyo at ang inyong mga pamilya, ngunit para sa buong Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tapos na ang siphoning sa kargang langis ng lumubog na motor tanker Terra Nova sa Bataan. Pansamantala namang natigil ang salvage operations dahil sa pinag-aaralan pa ang mas epektibong paraan para matanggal na sa dagat ang lumubog na barko. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Actually, maraming options. Pwedeng palutangin po natin gamit yung balloons or pwedeng hatiin po siya sa ilalim ng dagat, which is mas mahirap. Posibleng bayakin o palutangin gamit ang malalaking lobo ang motor tanker Terra Nova para maalis na ito sa ilalim ng dagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, ilan lamang ito sa mga paraang pinagpipilian upang tuluyang matanggal ang barko na lumubog sa Libay, Bataan noong pangbuwan ng Hulyo. So, there are a lot of options naman po. Ang chine-check again po natin dito, scientific ulit po siya yung approach natin para po mas less yung environmental risk that can be portrayed by any kind of operation. Yun po yung ating pinag-aaralan. Tapos na ang siphoning o pagsipsip sa mahigit 1 milyong litro ng industrial fuel oil na karga ng barko at target na ngayong alisin ang wreckage nito. Ayon sa PCG, mahalagang maalis na ang tanker upang mapawi ang pangamba ng mga nakapaligid na komunidad at maiwasan ang posibilidad na sumabit dito ang mga malalaking barko na dadaan sa lugar. Wala na nga pong threat of
oil spill dito po sa kalakhang bahagi ng probinsya ng Bataan. Pero yun naman pong social anxiety na nandyan pa rin po siya. Ito po yung gusto nating alisin. Aside po doon, ito po ay maging posibleng threat din as well doon po sa mga barko na dumadaan. Naantala sa mga nakalipas na linggo ang operasyon ng inupahang Salvor Company dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Sa ngayon, nagsasagawa pa ng survey ang insurance company ng lumubog na motor tanker. Ito ang pagbabasehan kung anong paraan ang gagamitin sa pagtanggal sa barko. Sa Lunes, inaasahang mailalabas ng kumpanya ang resulta ng kanilang survey para sa ilalatag na plano. Samantala, sa susunod na linggo naman inaasahang isasagawa ang salvaging operation sa lumubog ring MTKR Jason Bradley sa Maribeles, Bataan. Iniulat rin ng PCG na nasampahan na ng kaso ang may-ari ng MV Merola 1 dahil sa posibleng kapabayaan kaya ito sumadsad noong Hulyo. Kay Merola po sir is violation of MC 0507-2012, pre-departure inspection at the same time yung Master's Declaration of Safety Departure. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa kailangan sa ngayon ng Pilipinas ang pagkakaroon ng escort support mula sa mga kaalyadong bansa para sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Ito ay sa gitna ng lumalalang tensyon sa ating teritoryo na matagal nang inaangkin ng China. Sa panayam kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, sinabi nito na bagamat kinikilala ng Pilipinas at nagpapasalamat tayo sa suporta ng mga kaalyadong bansa, iginiit nito na hindi pa natin kailangan ng pagkakaroon ng tulong nila. Kaya pa po. Kaya pa naman. Tsaka marami tayong pamaraan eh. Ipiniliwanag naman ng opisyal na maaaring magkaroon ng executive decision sakaling mas lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea. We have a dignity as a nation, no? Kaya pa naman natin. Siguro when push comes to shove, when worst comes to worst, and that will be an executive decision. Whether we will accede to the request or we will ask for the request. So it's an executive decision. Kuha ng Malacanang Team Office of the President Executives ang huling ticket para sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Ito ay matapos magwagi sa knockout game kontra sa Judiciary Magis sa pagkatapos ng eliminations. Samantala, hindi naman napigilan ng COMELEC Fast Trackers ang winning streak ng Senate Sentinels. Ito ang balita ni Bernard Danis. Na ang apat na kupunan na magtutuo sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Ang Malacanang Team Office of the President Executives ang nakasungkit ng huling ticket sa Final Four matapos talunin sa knockout game ang Judiciary Magis. First quarter deadlock at 17 points. Humataw agad ng 10 points si Judge Wendell Ramitere para sa Judiciary. Second frame na outscored ng OP Executives ang Magis 23-11. Si Asik MJ Bayang ang nanguna sa offense ng Malacanang team with 11 points. Lamang na ng 12 puntos ang Office of the President, 40-28 and of first half. Third kanto na natiling kontrolado ng OP Executives ang ballgame lalo na sa rebound. Kumayod ng combined 13 points sa quarter na ito si Judge Wendell Ramitere at Judge Jonathan Lac, pero hindi ito sapat para pababain ang double-digit na abante ng Malacanang. Tinapos ang third quarter sa long two ni Mark Lapid, 63-46. Last quarter, pinilit na makadikit ng Judiciary sa pangunguna ni Judge Lac na kumayod na ng total 21 points at Judge Ramitere na nag-ambag na ng 20 points. Subalit, mas nanaig pa rin ang OP Executives, 87-69.
Best player of the game sina Yusek BJ Palatao na kumamada ng 15 points, 6 rebounds, 4 assists at 7 steals. At si Yusek Samyang na kumolekta ng 11 points, 15 boards at 4 dimes. We emphasized really on our defense. Actually, last weekend, we really practiced on pressing the ball para we basically nag-scout kami, and ang findings namin is really we need to pressure them so that we can get easy shots from turnovers. Makakalaban ng OP Executives ang defending champion at undefeated Senate Sentinels sa semi-finals sa darating na linggo. Hawak ng Senate ang twice-to-beat advantage, kaya naman mas nais ng Malacanang team na mapaghandaan ito ng husto, lalo na sa depensa. I think for us, it's really about defense. For us, defense fuels our offense. So we need to be prepared for them defensively. And I know they're a very powerful team, especially. They also have height and might. So we should be prepared for them. Hindi naman nagawang madungisa ng Comelec Fast Rockers ang malinis na record ng Senate Sentinels. Nagwagi sa first game ang Senate kontra sa Comelec sa score na 86-69. Samantala, ang AFP Cavaliers naman ang makakalaban ng GSIS Furies sa semifinals. Ang Cavaliers ay may tangan na twice-to-beat advantage. Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa House Quadruple Committee, ang dating mayor ng Iloilo City na si Jed Patrick Mabilog. Binigyan siya ng pagkakataon ng komite na makapagsalita at isalaysay ang sinapit matapos na maisama siya sa narco-list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Rosa Licos. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba at mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Naging emosyonal si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog nang humarap sa House Quadruple Committee sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ay matapos siyang bigyan ng pagkakataon ng Quadcom na mailahad ang nangyari sa kanya matapos mapabilang sa listahan ng narco-list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast. I said, you're next. Anya, ito ang dahilan upang mapilitan siyang mag-self-exile sa Estados Unidos ng 7 taon at ngayong buwan lang nakabalik ng Pilipinas. Napaiyak ito habang ikinukwento ang sinapit niya at ang kanyang pamilya noong 2017 matapos pangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kabilang sa mga narco-politicians. August 28, 2017 nang makatanggap umano siya ng tawag mula sa isang dating PNP Regional Director at inimbitahan upang makapulong ang nooy PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame. Subalit isang police colonel Anya ang tumawag sa kanya at nagbabalang huwag na siyang tumuloy dahil nanganganib ang kanyang buhay. Kinabukasan, lumipat siya patungong Japan dahil sa trabaho at doon nakausap sa telepono si De La Rosa at isa pang PNP General. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. You mentioned about if you went to
Camp Crame, dalawang pwedeng mangyari. Based on the accounts in your affidavit, you were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Sa pagtatanong din ng ibang mga kongresista, naniniwala si Mabilog na politika ang dahilan kung bakit napabilang siya sa Duterte narco-list. Do you believe that it was the former president that actually put you in that initiated list that you're talking about? Where the former president has an axe against you, or perhaps that your name was only given to him to be put on the Malacanang initiated list? Your Honor, I cannot say or things in behalf of the former president, but I could only assume that yes, it could have happened, Your Honor, that it could have been politics that has made the former president put my name in that Malacanang initiated list, Your Honor. Sa harap ng Quadcom, humingi ng hustisya si Mabilog sa anya'y walang basihang pagdawit sa kanya sa iligal na droga. Sa ngayon, wala pang planong tumakbong muli si Mabilog. Kaugnay naman sa kung may plano siyang magsampa ng kaso sa dating Pangulo, ang sagot ng dating alkalde, nais na lang niyang mag-move on at napatawad na niya ang lahat ng gumawa ng mali sa kanya. Gayunman, pag-aaralan pa niya ng kanyang mga abogado ang susunod na gagawin. Personally, I just want to, go back to my normal life. But this I have to discuss with the prodding of Congressman in the hearing that maybe we should file cases. I have to discuss it with my legal team. But personally, I really have to move on as soon as possible. Inaasahang haharap pa si Mabilog sa susunod na pagdinig ng Quadcom dahil illegal pogos ang sentro ng pagdinig ng 4-House panel ngayong araw, September 19. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap na sa pagdinig ng Quadruple Committee sa kauna-unahang pagkakataon si Alice Go, ang dismissed Bamban Tarlac Mayor na inuugnay sa illegal pogos. Gaya sa Senado, inusisa rin ng mga kongresista ang ari-arian at mga negosyo nito. Gayunman, muling iginiit ni Go ang karapatan laban sa self-incrimination dahil sa patong-patong na kasong kinakaharap nito. Ito ang balita ni Rosa Licoz, live. Magandang gabi, Rosalie. Bagamat tumanggi sa mga tanong, ang ilan sa mga tanong si Alice Go, naka-establish ba ng facts yung mga miyembro ng panel na nagtanong kanina, Rosalie? Dito kasama na si Alice Go ang pinaalis sa pwesto mayor ng sentro ng issue kaugnay ng illegal pogos. Pero pasado alauna na nang sumalang ito sa pagdinig ng House Quadruple Committee. At sa pagsalang nito, binusisi si Go tungkol sa larawan niya sa isang pahina ng pahayagan. Pagbati umano ito ng isang Chinese community para sa tatay niya matapos siyang manalo bilang alkalde noong 2022. I consulted some people who know how to read these Chinese characters. And according to them, the exact translation of these characters goes like this. Congratulations to the first Chinese mayor, Alice Leal Goo of Bamban. Ma'am, wala pong ganun nakalagay. Muli namang iit ni Go na hindi siya si Go Waping at isa rin siyang Pilipino. Sinusubukan ding tanungin si Go ng mga kongresista kaugnay ng mga negosyo at ari-arian nito. Ayon din kay Go, hindi niya alam ng mga kriminal ang ilan sa kanya mga business partner. Samantala, maraming mga tanong na tinanggihang sagutin si Go at iginiit ang karapatan laban sa self-incrimination. Bunsod ng mga patong-patong na kasong isinampa laban sa kanya. Dahilan upang sitahin ito ng mga mambabatas.
Tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. Sorry. Kasi... Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Binalaan na si Go na isa-cite in contempt ng Quadcom at binantaang ipalilipat ng detensyon sa ordinaryong prison facility kung magpapatuloy itong tumanggi sa pagsagot ng mga katanungan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagdinig ng Quadcom matapos itong isuspindi ng ilang minuto. Pinagdedebatihan kasi ng mga kongresista kung pagbibigyan ba ang hiling ni Alice Go ng isang executive session kung saan anya ay handa siyang ibulgar kung sino ba ang nagpaalis sa kanya sa bansa at ang iba pang bagay na nais malaman ng mga kongresista. Pero hanggang sa mga oras na ito ay nag-resume na yung pagdinig ng Quadruple Committee at tinitingnan o inaabangan natin kung ano ba ang desisyon, kung magkakaroon ba ng executive session o hindi para kay Alice Go. Balik sa iyo, June. Ibig sabihin, Rosalie, hindi pa rin tapos pala ang pagdinig ngayon. Ibig sabihin, maaaring late night na naman matapos yan, Rosalie. Sorry, June, pwedeng makiulit yung tanong? Ibig sabihin nga, Rosalie, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig, maaaring late night na naman matapos ang hearing dyan. Tama, June. Mahina siguro yung alas 10 ng gabi na matapos itong pagdinig dahil pinipiga ng mga mambabatas si Alice Go. At hanggang ngayon ay ginigiit ni Go, kung maririnig mo sa background, pinipilit ng kongresista na nagtatanong kay Go ngayon na ihayag niya na yung mga nalalaman niya. At kanina nga nabanggit din ni Go na ang nagbabanta sa kanyang buhay ay hindi isang Pilipino kundi isang foreigner. Kaya isang kongresista ang nagsabi na hindi na kailangan bigyan pa ng executive session si Go dahil ni-reveal na nito na ang banta pala sa buhay ni Go ay isang foreigner at hindi isang Pilipino. Alright. Maraming salamat. Rosalie Cos, nag-uulat na live mula sa House of Representatives. May hawak na umanong lead ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa posibleng lokasyon ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon kay CIDG Spokesperson Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, may maganda na silang developments sa paghahanap sa dating opisyal. Gayunman, tumanggi itong magbigay ng karagdagang impormasyon. Binavalidate yung list, yes, tama yun, yung kanina na interview natin sa kabila, na ang lead na yun, doon mag-uumpisa. And then, i-validate, and then pag positive na, then mas, na tayo, ma-reveal na natin yun. Abiso sa mga customer ng Maynilad, mawawalan ng supply ng tubig simula mamayang alas 10 ng gabi ang ilang mga customer sa may area ng Manila, Makati, Pasay, Las Piñas at Parañaque City bunsod ng gagawing urgent repair sa nasirang pipeline sa Manila. Kasama rin sa mawawalan ng tubig ang ilang mga lugar sa Cavite, kabilang na ang Cavite City, Bacoor, Imus, Kawit, Noveleta at Rosario. Sa post ng Maynilad sa kanilang official Facebook page, sinabi ng water concessionaire na aksidenteng natamaan ang kanilang pipeline sa may kahabaan ng Recto Corner Del Pan Avenue sa Maynila ng isang third-party contractor ng gobyerno na nagsasagawa ng drainage construction project. Pinapayuhan ng Maynilad ang mga customer sa mga nabanggit na lugar na mag-ipon ng tubig. Tiniyak naman ito na agad nilang ibabalik ang normal water supply sa oras na matapos ang pagkukumpuni. Para sa karagdagang detalye, maaaring i-check ang official social media accounts ng Maynilad. Kinontra ng Philippine Ports Authority ang pahayag ng Department of Agriculture na port congestion o pagsisiksikan sa pantalan ng dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas
sa merkado. Ayon sa PPA, wala namang congestion kung hindi may mga consignee o trader na hinahayaang nakatenga sa pantala ng kanilang mga container na naglalaman ng bigas. Ito ang balita ni JP Nunez live. JP, ano raw ang dahilan bakit hindi agad inilalabas ang mga shipment ng bigas kahit may clearance naman na mula sa BOC? Monica, ang sabi kanina ng General Manager ng Philippine Ports Authority, mas mura daw kasi yung sinisingil nilang storage fee doon sa mga container na nasa pantalan kumpara doon sa renta na ibinabayad sa mga warehouse ng mga trader. Ipinakita kanina ng Philippine Ports Authority ang mga containers sa Manila International Container Terminal o MICT sa Maynila na naglalaman ng mga inangkat na mga bigas. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, nais nilang pabulaanan ang pahayag ng Department of Agriculture na nagmahal ang presyo ng bigas dahil sa port congestion. Paliwanag ni Santiago, nasa 70% lang ng ports na pinaglalagyan ng mga container ang nagagamit sa ngayon. Ang problema, mayroong ngang nasa mahigit 800 mga container ng bigas sa MICT at sa South Harbor na hindi pa inilalabas ng mga consignees at traders kahit may clearance na ng Bureau of Customs at bayad naman na ang mga taripa. Naglalaman ang mga ito ng mahigit 24,000 metric tons ng bigas na pwede sanang ma-distribute sa merkado para bumaba ang presyo ng bigas. Ang ginagawa nila dito ay gano'n na din lang, parang kumbaga pinapatagal mo dito, katulad nung nabanggit ko kanina, meron tayo mga container dito na 275 days na. So pareho na din lang yun, nagkaiba lang ng lokasyon pero hoarding na din natin matatawag yun. Merong 700 pesos storage fee ang ipinapataw sa nakaimbak na mga container kada araw. Nagsisimula itong ipataw kapag nai-release na ng customs ang clearance sa mga container. Ayon sa PPA, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Agriculture para siyasatin ang patakaran dito. Ang kwestiyon ng PPA, dapat mabilis din ng mga consignee ang paglalabas ng mga container. Kapag sila po ay nagbigay ng permit to import, dapat po i-require na din siguro nila yung pong mga consignees na i-pull out na po the moment ma-release po ng customs, ma-clear ng po customs, dapat po within 5 days at a maximum ay ma-pull out na po nila yan dito sa ating mga pantalan para yan po ay maibahagi na po sa merkado at nang mag-stabilize po at bumaba ang presyo po ng bigas. Plano ngayon ng PPA na doblehin ang ipinapataw na storage fee sa mga container na matagal nang nakatenga sa pantalan. Ayon sa PPA, maaaring hoarding nga ang ginagawa ng mga consignee o trader sa ginagawa nilang pag-iiwan ng mga bigas sa pantalan ng matagal na panahon. Karamihan po dito sa mga consignees po na ito ay naghihintay lamang po na tumaas ang presyo ng bigas sa merkado bago po nila ilabas. Naunang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na port congestion umano ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Tanong din natin yung General Manager ng PPA dahil nga sinabi na meron dong mga bigas na nasa container na 275 days nang nakalagay doon. Hindi na ipakita sa atin kanina yung loob ng mga container dahil kailangan muna daw yun na clearance ng customs at hindi rin nila basta pwedeng pakialaman dahil private property na yon. Sa ngayon, hindi nila alam kung yung mga bigas ba doon ay may bukbok na o sira na o mapapakinabangan pa. Yan muna ating latest live. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Caloocan City. Hindi makatutulong sa mga magsasaka ang Executive Order 62 ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura. Git nila kung bababaan ng taripa, mararamdaman din sana nila ang benepisyo nito. Ito ang balita ni Nestor Torres. Hindi natin nakikita na makakatulong yung lowering of tariff kasi itataas din ng mga importer yan.
July 7 hanggang September 15 nang ipatupad ang Executive Order 62 o lower tariff na 15% sa Pilipinas. Ayon kay Rosendo So, presidente ng Samahang Industriya ng Agrikultura, sa nasabing taripa, ang pumasok lamang na bigas sa lower tariff sa bansa ay 800,000 metric tons o 16 milyon na kaban na imported rice. Anya, wala naman itong epekto sa kasalukuyang presyo ng bigas. 16 million na nakaban ang pumasok sa ating bansa na nagbayad ng 15% tariff. In spite of that, hindi pa rin bumaba yung presyo ng retail price doon sa merkado. Same pa rin doon sa higher pa doon sa January price ng bigas. So, ibig sabihin, hindi nakatuloy sa pagbaba ng presyo ng retail price. Dagdag pa ni Sinag President Rosendo So, nasa 5.2 billion koleksyon sa rice tarification ang nabawas nang ipatupad ang 15% na taripa. Ang nawala nga 20 kasi from 35%, linower na 15, ang nawala is 20%. Sana hindi nabawasan yung collection natin sa rice tarification ng so far 5.2 billion ang nawawala. Kung tuloy-tuloy naman anya ang pagbaba ng taripa sa imported rice bago matapos ang taon ay 15 billion ang mawawala sa Pilipinas. Ayon sa Sinag, mas pabor na ibalik sa dati ang taripa dahil mas maraming mga magsasaka ang makikinabang. Anila, kapag ibinaba ang taripa sa imported rice, tanging ang mga imported lang ang makikinabang. Yung tariff, kung continuous na 15% ang i-implement, kasi may appeal naman tayo sa Supreme Court. So kung ito is continuous na 15% ang taripa, up to end of the year, 11 to 15 billion ang mawawala dun sa collection of that. Dapat ibalik sa 35% niya. Samantala, nagpahayag naman ng saloobin ang ilang kooperatiba at mga magsasaka sa Bulacan. Anila, hiling lang nila kung tataasan ang sale sa taripa ay makarating naman sa kanila ang iba't ibang benepisyo. Sa ngayon, kasi nung nakaraan kasing doon sa 30, then nag-15, yun laging sinasabi ng magsasaka is hindi pa rin nila naramdaman. Kailangan consultation pa rin sa magsasaka kasi nga kailangan makita din lang kung gaano din talaga yung taripa na yun, kung maramdaman ba talaga nila. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang mga komentaryo ng ating mga kauserong Pinoy ngayong araw po ng Huwebes. Hingil po sa nangyaring rescue training po sa bandang Visayas, sabi po ni Quirino Collado, sana all kailangan namin dito sa Suyo, Ilocos Sur ang training ng UNTV Rescue. Yan. Sabi ni Angeline Tusoy, gusto ko din matuto mag-rescue. Yan. Very good. Magagamit din kasi yan sa sa mga personal emergencies, no? Sa pamilya. Oo. Salamat po at shout out kina Gabriel Sulan Gab. Mahirap ito Gabriel Sulanbag, Arquiles Getter, Claudio Alterado Monares. Maraming salamat din kay Marvin Hergin, Suwana, Eduardo Evora at Angelus Tupas. Samantala, narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 30:10 na nagsasabi, iyong dinggin, O Panginoon, at maawa ka sa akin. Panginoon, maging saklolo nawa kita. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.